Magandang araw po muli sa ating lahat. Sa mga tagapakinig po, muli ay magpapakilala ako. Ako po ay si Pastor Edgar San Miguel, nakasalukuyan po nakadestino sa Si Jesus ang Daan Christian Ministry sa Tabon 2, Kawit, Cavite. Kung kayo po ay malapit dito, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo na dumalo po sa gawain dito sa Tabon 2. Dalawa po ang aming pananambahan, morning and afternoon. Sa umaga po, alas 9:30 ng umaga hanggang 11, at sa hapon naman po, alas 5 hanggang alas 6:30. Pareho pong 1.5 hour. Kaya inaanyayahan po namin kayo. Okay, so ang ating pong topic sa umagang ito ay yung count your blessing. Bilangin daw po natin ang mga pagpapala yung nakaraan, 2025. Kahit 2024, bilangin natin po. Count your blessing. So, pero bago po yan natin talakayin, ay gusto kong pag-usapan dahil meron pong katanungan at nagsasabi nga na si Abraham daw ay hindi Israelita, si Abraham daw ay hindi Hudyo, si Abraham daw ay Hebreo. Para sa akin po kasi, biblical naman, binabasa ko, si Abraham po ang pinagmulan ng Hebreo. Sa kanya nagmula. At siya rin ay Hudyo. At siya rin ay Israelita. So, yung mga katanungan sa akin at sinasabi nga nila, no, si Abraham Hebreo lang, hindi siya Hudyo at hindi siya Israelita. Dahil ang pinaghahawakan nila, ang Israel daw na pinagmulan ay si Jacob na pinalitan ng pangalan na Israel. So, hindi raw kasali sa Israelita si Abraham. Nagsimula daw ang Israelita kay Jacob. No? Yun ang kanyang mga paliwanag. At ang Hudyo naman daw po, nagmula ang Hudyo hindi rin kay Abraham. Nagmula daw ang Hudyo kay Juda. Si Juda po ay apo sa tuhod ni Abraham. At si Jacob naman po na tinawag na Israel ay apo ni Abraham. Kasi ang anak ni Abraham si Isaac naman anak si Jacob, at si Jacob naman ay anak si Juda. Okay, so si Juda ay apo sa tuhod. So, binibigyan nila ng segregation. Ang sabi nila, ang Hebreo ay nagmula kay Abraham, ang Hudyo ay nagmula kay Juda. No? Dahil tinawag ng Hudyo si Juda at maging si Jesus, diba ang sabi? Siya ang hari ng mga Hudyo. Tinutuya nga siya, hari ng mga Hudyo. At sabi naman ng iba ay si Jesus daw po ay Israelita na nagmula kay Jacob na tinawag na Israel. Ako po ay hindi sang-ayon. Ang aking pagkaalam, biblical po. Biblical ang aking kaalaman. Si Abraham po ay Israelita, si Abraham po ay Hudyo, si Abraham po ay Hebreo. Bakit? Yung nagsasabing ang nagmula daw ang Hudyo kay Juda, si Juda nga ay apo sa tuhod ni Abraham. Hindi pwedeng ang maligtas lang ay si Juda.
Kasi mababasa nga natin sa John chapter 4 verse 22, for salvation came from the Jew. Sa Hudyo nagmula. So, kung kay Juda lang ang Hudyo at si Abraham ay hindi Hudyo, di hindi siya ligtas. Samantalang siya ang kauna-unahang naging righteous. Hindi kauna-unahan na pang-apat dahil ang una si Abel, pangalawa si Enoch, pangatlo si Noah, ikadalawampung henerasyon ay si Abraham. Kaya si Abraham po ang ikaapat na righteous, matuwid. Sa madaling salita, dahil siya ay matuwid, sa langit ang tungo niya. At isa pa, di ba, lagi kong binabanggit sa inyo, Romans 11:26, as it is written, all Israelites are saved. As it is written. Diba? So, gustong palabasin nung kausap ko na si Abraham ay hindi Israelita, kaya si Jacob lang na tinawag na Israel ang maliligtas hanggang kaapu-apuhan. So, parang hindi ako sang-ayon kasi si Jacob po ay apo ni Abraham at si Jacob nga ay makasalanan. Dinaya niya si Esau, yung kanyang kapatid na panganay, nang magbendisyon yung ama, no? Si Isaac, nang magbendisyon siya, dinaya ni Rebecca at ni Jacob. Siya ang nagpanggap na si Esau. Okay, so malaking kasalanan po yung ginawa ni Esau, ay ni Jacob. Bagamat may kasalanan din si Esau dahil ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay dahil sa pagkain. Okay, so ang gusto nilang palabasin, yung all Israelites are saved as it is written, simula lang daw kay Jacob. Hindi kasali si Abraham, hindi kasali si Isaac. At kay Jacob lang nagpasimula yung apo. Hindi po. Kawawa naman si Abraham, no? Samantalang siya ang pioneering. Siya talaga ang minahal ng Diyos. Siya ang pinili. They are chosen. Si Abraham po ang pinili. No? Kaya, kung hindi kasali sa Israel at sa Hudyo si Abraham, hindi maliligtas si Abraham. Ligtas po si Abraham. Kasi siya nga sa kanya nagpasimula. Hindi ba kayo nagtataka? Sabihin ko sa inyo. From Adam to Noah, 10 henerasyon. Una si Adam, sunod si Seth, pangatlo si Enos, pang-apat si Kenan, pang-5 si Mahalalel, pang-6 si Jared, pang-7 si Enoch. Si Enoch po ay hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan. Si Enoch dahil siya ay nanampalataya, siya ay tuloy-tuloy sa langit, hindi nakaranas ng kamatayan. Ang anak ni Enoch po, si Methuselah, pang-8. Ang anak ni Methuselah, si Lamech, pang-9. At ang anak ni Lamech, pang-10 ay si Noah. No? Si Noah po ay matuwid. Excuse me. Si Noah po ay matuwid. Ika-10 henerasyon. Mababasa po yan sa Hebreo chapter 11. Mababasa po yan. Si Abel ay matuwid, nandoon din sa Hebreo 11, chapter 11, verse 4, 5. Si Enoch, mababasa rin doon. At si Noah, nandoon din. Si Japhet po ay anak ni Noah. Pero wala pa akong nakita na si Japhet ay righteous. Si Noah lamang po ang righteous. Yung anak ni Japhet, si Arphaxad, wala din po. Si pang-13, si Sala, wala din po. Pang-14, si Eber, wala din po. Pang-15, si Peleg. Pang-16, si Reu. Pang-17, si Serug. Pang-18, Nahor.
Pang-labing-siyam, Tera, yung tatay ni Abraham. Pang-labing-siyam. Lahat po dyan, wala akong nakitang righteous. Si Japet, si Aprasad, si Salab, Eber, Pilig, Reu, Serug, Nahor, Tera, maging ang tatay ni Abraham, ay hindi rin po righteous. Wala pa rin akong nababasa. Pero pagdating kay Abraham, Gentiles din po si Abraham, makasalanan. Kasi dahil nga kay Adan hanggang kay Abraham, lahat sila ay makasalanan. Maliban kapag nanampalataya ka sa Diyos Ama, katulad ni Abel, ni Enoch, ni Noah, at ni Abraham, kaya sila ay naging righteous. So, 20 henerasyon, 3 lamang po sila na naging righteous. Si Enoch, si Noah, at si Abraham. So, bakit ko ito binanggit? Kasi, dito simula kay Adam hanggang kay Tera, wala pong Hudyo, wala pong Israelita, wala pong Hebreo. Simula kay Adan hanggang kay Tera, 11 na henerasyon, wala pong Hudyo, walang Hebreo, walang Israelita. Okay. So, simula kay Abraham, nang siya ay manampalataya sa Diyos, nagkaroon po siya na pananampalataya at pangako. Nang siya ay manampalataya kaya sa Diyos, si Abraham, binigyan siya ng pangako. Na ang pangako ng Diyos kay Abraham, pararamihin ko ang lahi mo, Abraham, kasi dami ng bituin, kasi dami ng buhangin. At pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. At maliligtas ang lahi mo, Abraham. Ang pangako ay magmumula kay Isaac. Kaya yung pangako ng Diyos, simula kay Isaac. Kaya yung genealogy ni Jesus, ang genealogy ni Jesus, simula sa kanya, si Abraham, ang anak ni Abraham, si Isaac, ang anak ni Isaac, si Jacob, ang anak ni Jacob, si Joda, ang anak ni Joda, si Perez, ang anak ni Heron, ay si Ram, at ang anak ni Ram, si Amminadab, pang-10 nasyon, at si Salmon, pang-11 si Boaz, pang-12 si Obed, pang-13 si Jesse, pang-14 King David, at pang-15 Solomon, pang-16 Rehoboam, pang-17 si Abijah, 18 si Asa, 19 Jehoshaphat, 20 Jehoram, 21 Uzziah, Jotham, pang-23 si Akas, 24 si Haring Hezekiah, 25 Manasseh, 26 si Amon, 27 Josiah, 28 Jeconiah. Hindi ko na po iisa-isahin. At ang pang-42 po ay si Jesus, anak ni Maria. Okay. So, ang gusto kong ipakita rito, simula kay Abraham, Isaac, Jacob, Judah, lahat po sila ay ligtas. Nasusulat po. Lahat sila ligtas. Okay, so, kung yung sinasabi nung nag-question sa akin na isa kong membro, dahil medyo may alam din siya, kaya lang iba ang kanyang nalalaman, na simula daw kay Jacob ang Israel, hindi raw kasali si Abraham. So, kung yung pangako ng Diyos, all Israelite are saved, simula lang daw kay Jacob na tinawag na Israel. Hindi po ako sang-ayon. Si Jacob nga ay makasalanan, di ba? So, kaya,
Mababasa nga sa Mateo chapter 1 verse 1. Ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham. Napakaliwanag. Ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham. Mateo chapter 1 verse 1 to 17. Si Jesus po ay Israelita. Oh, kung hindi siya nagmula kay Abraham, di ba? The genealogy, ang lahi, ibig sabihin, kung Israelita si Jesus, si Abraham, Israelita rin. Kasi ang lahi niya nagmula kay Abraham. Si Jesus po ay Israelita. Si Jesus po ay Hudyo, hari ng mga hari, King of Kings, na nagmula kay Judah. At si Jesus din po ay Hebreo na nagmula kay Abraham. So, ang gusto ko ipakita rito, mayroong separation. Siniparit niya si Jacob na doon lang nagmula ang Israel. Si Jacob po ay apo ni Abraham. At yung isa naman ang sasabi na siya ay Hudyo, nagmula kay Judah. Si Judah po ay apo ni Abraham. Apo. Apo sa tuhod. Apo sa tuhod. Dahil yung ama niya, ang ama ni Judah, si Jacob. Apo. So si Judah, apo sa tuhod. Okay, so ang gusto nilang palabasin, hindi ligtas si Abraham. Hindi kasama. Diba? Uulitin ko lang. All Israelites are saved, as it is written, Romans 11:26. At yung salvation ay nagmula sa Hudyo. Mababasa sa John chapter 4 verse 22, for salvation came from the Jews. So kung galing lang kay Judah ang salvation, hindi kasali si Abraham. Kung all Israelites are saved, galing lang sa apo sa tuhod, no? Na si Judah ay na si Jacob, no? Apo, hindi apo sa tuhod. Na siya, dahil si Jacob ang tinawag daw na Israel, siya lang ang Israel simula sa kanya at hanggang kay Jesus. Hindi po ako sang-ayon. Iisa po ang pinanggalingan, si Abraham. Si Abraham, apo niya si Jacob. Si Abraham, apo sa tuhod, si Judah. Na pinagmulan, si Judah ay pinagmulan daw ng Hudyo. Ayaw nilang sabihin na si Abraham ay Israelita, si Abraham ay Hudyo, si Abraham ay Hebreo. Dahil lahat niyan, lahi niya lahat yan. Hindi, di ba lagi ko nga sinasabi sa inyo, hindi po ako makikipagtalo. Kung ayaw nilang maniwala sa Mateo chapter 1 verse 1 to 17 na ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham. Hindi nagmula kay Jacob. Ang lahi ni Jesus nagmula ba kay Jacob? Ang lahi ba ni Jesus nakalagay nagmula kay Judah? Hindi po. Ang lahi, the genealogy of Jesus the Messiah, ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham. O mayroon pa akong itatanong sa inyo. Diba? From Adam to Abraham, 20 generation. Bakit si Adam hindi sinabi ng genealogy? Bakit hindi sinabi sa Mateo 1:1 na ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Adan? Dahil kung tutusin nga si Abraham nga lahi lang ni Adan Diba? Si Abraham ika-20 henerasyon from Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalil, Jared, Enoch, Metusela, Lamech, Noah. Si Noah ika-10. Bakit hindi kay Noah nagsimula? Katanungan. Diba? Bakit hindi kay Seth? Bakit hindi kay Adam? Samantalang itong si Abraham, lahi ni Adam. Ika-20 henerasyon, anak ni Tera. At maging si Tera, bakit hindi kasali si Tera? Dahil si Tera ay
anak niya si Abraham. Bakit? Finitsapera from Adam to Terah, 11 na henerasyon. Hindi isanama sa Jesus the Messiah. The genealogy, ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham. Kahit yung tatay, hindi nagmula kay Terah. So, maliwanag, from Adam to Terah, walang Hudyo, walang Hudyo, walang Israelita, walang Hebreo. From Adam to Terah, 11 na henerasyon. So, itong Hudyo, Israelita, at Hebreo, lahat yan nagmula kay Abraham. Wala po kayong mababasa sa Bible na nagmula kay Terah, na nagmula kay Noah, na nagmula kay Adam o kay Japhet. Ang genealogy, Mateo chapter 1, verse 1 to 17, ang lahi ni Jesus mula kay Abraham. Hindi mula kay Jacob. Hindi mula kay Judah. Si Judah, no? Apo sa tuhod. Si Jacob, apo ni Abraham. So, hindi sa kanila nagmula. Kaya hindi ba tayo nagtataka na pwede namang sabihin ni Jesus, ang lahi ko ay nagmula kay Adan? Actually, kasi si Adan, lahi niya si Adam, si Abraham. Si Adam, lahi niya si Abraham. Ika-20. Si Adam, lahi niya si Terah, yung tatay ni Abraham. So, di ba? Bakit hindi sa kanila nagmula? Kasi kaya nagmula kay Abraham because Abraham is chosen. Napili. Si Abel ang una-unang righteous, walang pangako. Sumunod si Enoch, kalawang righteous, walang pangako. Pangatlo si Noah, ika-10 henerasyon, walang pangako. Wala pong pangako. Pero pagdating kay Abraham, ika-20 henerasyon, dahil siya ang pinili ng Diyos, siya ang napili. Marami ng tao noon, pero siya pa rin ang napili dahil nakita ng Diyos kay Abraham yung pagmamahal ni Abraham sa kanya. Siya lang ang nakita. Kaya siya ang chosen, siya lang ang may pangako. Tandaan po natin, anong pangako? All Israelites are saved. Lahat ng lahi ni Abraham, anak niya hanggang kaapu-apuhan, up to 1,000 generation, maliligtas. Ganun po kabuti. Kaya ito nagsasabi sa akin na si Abraham daw ay hindi Israelita, si Abraham daw ay hindi Hudyo, si Abraham daw ay Hebreo lang. Apo niya sa tuhod, si Judah, apo niya si Apo, hindi siya lahi, di ba? Chosen, siya na ang pinili at may pangako. Di ba napakaganda ng pangako? Pagpapalain kita, Abraham, hanggang kaapu-apuhan. Kasi mababasa natin sa Exodus chapter 20, no? Verse 6, ano ang sinasabi doon? Ang lahat ng magmamahal sa akin, sabi ng Diyos, up to 1,000 generation, pagpapalain ko. Bless ko. No? May oras pa naman, no? Kasi ang ating topic talaga ay count your blessing. Kaya ito, si Abraham, dyan nagpasimula yung blessing, yung pagpapala, dahil ang Diyos ay nangako. Kapag ang Diyos ay nangako, God is a promise keeper. Gagawin niya yan. Gagawin niya yan. Kaya, yung mga nagsasabi, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ako makikipagtalo. Hindi po ako makikipagtalo. Kung ayaw niyong maniwala na Israelita si Abraham, kung ayaw niyong maniwala na Hudyo si Abraham, kung ayaw niyong maniwala na Hebreo si Abraham, I don't care.
wala po akong pakialam. Pero para sa akin, ang revelation ni Lord sa akin, yan po ang revelation na si Abraham ay Israelita, si Abraham ay Hudyo, si Abraham ay Hebreo. Yang tatlong yan, nagmula yan lahat kay Abraham. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya yung pangako niya, no? Diba? Mababasa po natin sa Galatia chapter 3 verse 29. Lagi ko po itong binabanggit. Diba? Kung kayo'y kay Kristo, anak ka na ni Abraham, at lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. O kaya di ba lagi kong sinasabi sa inyo, dahil ako ay nanampalataya kay Kristo, dahil sabi ni Pablo, kung kayo'y kay Kristo, anak ka na ni Abraham, or lahi ka na ni Abraham. Kaya ako, spiritual, inaangkin ko po, na simula nung makakilala ako kay Kristo, tinanggap ko siya bilang Lord and Savior. Ako po ngayon, spiritual, ay Israelita. At lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Ano ba yung mga ipinangako? Yung blessing, yung pinagpala siya. Hanggang kaapu-hapuhan, maliligtas. All Israelites are saved. Di ba napakasarap niyan? Napakaganda na tayo ay nananampalataya kay Kristo. Pero pag nanampalataya ka kay Kristo, papasok ka sa lahi ni Abraham. Kaya nga di ba si Abraham ang tinawag na father of faith. Siya po ang tinawag na father of faith. At siya rin ang tinawag na father of many nations. Take note, ang sabi, siya ay tinawag na father of many nations. Ibig sabihin, maraming bansa ang magiging lahi ni Abraham. Father of many nations. Kaya yung mga nagsasabi na naririnig ko, kaunti lang daw ang mapupunta sa langit, hindi po ako sang-ayon. Kasi ang pangako kay Abraham, magiging kasindami ng bituin, magiging kasindami ng buhangin. Alam po ba ninyo, ini-estimate na yung bituin kung ilan? Bilyon ang bituin. Malalaki po yan sa itaas. Mabibilang po yan. Bilyon. Yung buhangin pa, kasi dami ng buhangin, higit pa sa bilyon yan. So, pararamihin ko ang iyong lahi, sabi kay Abraham. Bakit dumami? Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, dahil kay Kristo, dumami po ang anak ni Abraham. Tayo, lahat ng Kristiyano, hindi naman tayo Israelita, di ba? Tayo ang Gentiles. Pero dahil kay Kristo, hindi na tayo ngayon Gentiles. Hindi na tayo Gentiles. Bakit? Hindi na tayo makasalanan. Kasi pag sinabing Gentiles, makasalanan. Ano na tayo ngayon? Spiritual, Hudyo, Israelita. Sa madaling salita, wala nang kasalanan. Kasi we are chosen. Pinili na rin tayo dahil yung pangako kay Abraham, dahil siya ay pinili hanggang kaapu-apuhan, maliligtas up to 1,000 generation. Nasama tayo doon, kaya magiging kasindami ng buhangin. Lahat ng hindi Hudyo na tumanggap kay Kristo. Kaya nga, di ba, lagi ako nagpapatanggap dito. Dahil pag tumanggap kayo kay Kristo, hindi ka na makasalanan. Ikaw ngayon, spiritual, ay Israelita, Hudyo, Hebreo. Lahi ni Abraham. Lahi na tayo ni Abraham. Ano pang problema? Dahil kay Kristo. Pero, yung Gentiles na walang Kristo, na unbelievers, hindi naniniwala kay Kristo, until now, Gentiles sila. Until now, makasalanan sila. Bakit?
Hindi sila nananampalataya kay Kristo na si Kristo ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Marami nagsasabi sa kanila na talagang tao lang si Jesus. Di ba? Hindi ko naman sinasalungat yan. Totoo. Diyos siya na naging tao. May purpose. Di ba? Ano ba yung purpose? Para mamatay sa krus. Dahil kung hindi magkakatawang tao ang Diyos, ipako mo man ang ipako sa krus yan, barilin mo yan ng basukahin mo yan, hindi yan mamamatay. Diyos yan. Kaya may purpose. Nagkatawang tao ang Diyos Ama sa pamamagitan ng tinatawag niyang kanyang anak, pero ang Ama at ang anak ay iisa. John chapter 10 verse 30 and 31 nandoon. Sabi ni Jesus, I and my Father are one. Iisa sila. May purpose lang. At saka, si Jesus, hindi po lahi ni Adan. Kasi kung may lalaking gumamit kay Maria para mabuntis at ipanganak, ay Jesus ang pangalan. Tao talaga yan. Nabuntis si Mary, si Maria, na virgin, walang gumalaw. No? Walang gumalaw na lalaki. Ang sabi sa banal na kasulatan, nilimliman si Maria sa tiyan ng banal na espiritu. At yun ang ipinanganak niya, kaya siya ay totoong tao dahil ipinanganak ni Maria. Pero ang origin, hindi siya lahi ng tao. Espiritu Santo, nilimliman siya ng Espiritu Santo si Maria. So, sa madaling salita, si Jesus, bagamat ipinanganak ng isang tao na si Mary, na si Maria, tao nga siya. May purpose para mamatay sa krus. Kasi pag hindi naging tao ang Diyos, hindi mamamatay. Kawawa ang Gentiles. Lahat tayo, lahat ng, lagi kong sinasabi ito, lahat ng hindi lahi ni Abraham, Hudyo, Israelita, Hebreo, sila lang ang maliligtas. Tayong mga Hapon, Amerikano, Inchik, Pilipino, diba? Ano pa, yung maitim, yung Negro, Amerikano, lahat yan. Hindi yan masisave kasi walang Jesus. Walang nagkatawang tao. Walang nag-sacrifice. Kaya nga, ang ganda ng John 3:16. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat binigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang mananampalataya lang daw tayo. Ang problema, walang nananampalataya na siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Karamihan, tao lang daw siya. Sorry ka na lang. Pag hanggang doon ka lang. Diba? Niliwanag ko nga, diba? Walang binhi na pumasok kay Maria na tao. O, halimbawa, ako, kung binata na ako noon, nagtali kami, ayun, binhi ko yun. Tao yan. Tao yan si Jesus. Nakuha niyo bang ibig kong sabihin? Kasi binhi ko ang pumasok sa matris ni Maria. Diba? Wala naman. Virgin nga. Walang gumamit. So, totoong Diyos si Kristo, di ba? Mababasa nga natin sa Philippians chapter 2, verse 5 to 10. Ano ang sinasabi doon? Na bagamat siya ay Diyos, ay hindi siya nagpumili na maging kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin para mamatay sa krus. Di ba nung mamatay siya sa krus, alipin siya? So tayo na yun. Tayo ang dapat na ipako sa krus. Inako ni Jesus siya. Dahil sa pagmamahal ng Ama. Sacrifice siya. Kaya tayo, dahil naniniwala tayo sa Kanya, nanampalataya tayo kay Jesus, lahi na tayo ni Abraham. Hindi ko sinasabing mas mataas si Abraham. Mas mataas si Jesus kasi siya ay totoong Diyos. Mataas si Jesus. Kaya lang, para masunod na yung sinasabi, di ba?
John chapter 4 verse 22, for salvation came from the Jews. Diba? Ang kaligtasan natin ay nagmula kay Abraham. Yun ang ating kaligtasan. Dahil kay Kristo. Kaya kung wala ka namang Kristo, na ikaw ay makasalanan, Gentiles, sa impyerno ang tungo mo. Dalawa lamang po yan eh. Diba? Ang pupunta sa langit, believers, kasama ang mga Israelita, kasama ang mga Hudyo, kasama ang mga Hebreo, no? Kasama tayo dahil lahi na rin tayo ni Abraham. Kaya lahat ng Kristiyano dito sa Pilipinas, mga Pilipino, lahat ng naniniwala kay Kristo, lahat tayong nananampalataya sa Kanya, maliligtas po dahil kay Kristo. Pero kung wala kang Kristo, Gentiles ka pa rin. Hindi ka lahi ni Abraham. Papasok ka lamang sa lahi ni Abraham dahil kay Kristo. Napakaliwanag. Kaya si Kristo pa rin ang katubusan, ang katugunan natin. Si Jesus pa rin. Walang iba. Kaya lang, pag naniwala tayo kay Kristo, nanampalataya tayo sa Kanya, papasok tayo sa lahi ni Abraham kasi masisira yung for salvation came from the Jew. Ang kaligtasan ay nagmula kay Abraham. Kaya tama ang mga sinasabi nitong mga Hudyo, mga Israelita, na sila lang ang maliligtas. Tama po. Diba? Sila lang ang maliligtas. Kasi tayo, hindi naman tayo Hudyo, Gentiles tayo. Pero dahil kay Kristo, naging Israelita tayo, naging Hudyo tayo, masasama tayo sa lahi ni Abraham. So, lahi na tayo. At yung pangako kay Abraham na hanggang kaapu-apuhan, nasusulat, say, maliligtas. Napakaliwanag po. Kaya napakaganda. So, meron na lamang po tayo 20 minutes tungkol naman po sa ating topic na count your blessing. So, siguro naman ay hindi ko na ulit-ulitin itong Hudyo, Israelita at Hebreo na tayo ay lahi na ni Abraham. Nasusulat po yan. Nasa Bible. Okay. So, count your blessing. Evaluate po natin ang ating sarili. Ano na ba ang katayuan natin ngayon? Nagugutom ba tayo? Wala na ba tayong makain? O kaya nga marami ng holdapper, no? Marami ng magnanakaw. Marami ng nagiging yung addict, saka sila ang nagbebenta ng droga para kumita. Lahat ay masasama. Bakit? Wala sigurong blessing. Wala silang pagbabago. Wala silang pagbabago. Napakadali lamang po. Ang blessing hindi lamang po sa pera. Akala natin kasi, pag pinagpala ka pera, hindi po. Marami pong walang pera na may blessing, na mayroong pagpapala. Ano yun? Magtataka na naman, no? Sasabihin nyo na, Pastor San Miguel, ano ba yan sinasabi mo? Gutom na nga kami, pinagpapala pa ba? Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Iba, dalawang klase lang ang tao. Pag wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, Romans chapter 8 verse 9, ikaw ay nasa laman. Bunga ng laman. Ano ba yung bunga ng laman? Inuulit-ulit ko lang po. Galatia 5, 19, 20, and 21. No? Galatia chapter 5 verse 19, 20, and 21. Ang bunga ng laman ay pangangalunya, no? Mga walang taros na pagsasaya, mga karimari-marim na pamumuhay, mga mahihilig sa pagtatalo-talo, debate. Kaya diba sabi ko hindi ako makikipagtalo dahil wala ako sa laman. Mahilig pagkampi-kampi at pagkabahabahagi. Mahilig sila dyan. Walang
paglalasing, no? Mamamatay tao. Ibig sabihin niyan, ang sabi sa baba, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung walang espiritu, yung nasa laman pa, nasa kamunduhan pa, yung katulad ko noon. Pero huwag yan, hindi na natin talakayan yan. Matagal ko nang sinabi. So, kaya tayo nagugutom, hindi dahil mga magnanakaw ang mambabatas. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Isa rin lang yan na kaya tayo nahihirapan. Pero hindi po yan ang pinakadahilan. Marami po kasing tao na walang espiritu ni Kristo. Tandaan po natin yan. Walang espiritu ni Kristo. Kaya ang nakikita sa kanila, puro kalayawan. Paglalasing, pagbababae, paglalalaki, walang taros na pagsasaya, pagpatay. No, yung pagpatay po, galing yan sa diablo. Galing yan sa laman. So, iyan po ang ibig sabihin, kaya tayo nagugutom. Kaya tayo nagugutom. Pero magbibigay po ako ng isang halimbawa. Kasama na po ako. Count your blessing. Binibilang ko po simula nung makakilala ako. No? August 28, 1989. Ilang taon na yan? 35 na years. 35 years na akong Kristiyano. Simula po noon na dati hirap na hirap kami. Wala kaming sariling bahay. Thank God. For 35 years, nagkaroon kami ng bahay. Hindi na kami pinabayaan. Na kahit wala kaming pera, kontento kami. Kasi ang napunta sa amin, yung Espiritu Santo, yung Holy Spirit, tinanggap ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Kaya kami ay hindi niya iniwan ni pinabayaan man. Nagdaan ang COVID-19, hindi kami nagutom. Okay ang aming buwan. Hanggang ngayon, 73 years old na ako, ang asawa ko 70. Sa this coming February, 74 na ako. February 28. Ang asawa ko, February 28 din. 71 na siya. Wala na kaming trabaho. Pero hindi kami pinababayaan. Hindi kami ginugutom. Ito ang aking testimony. Count your blessing. Tinitingnan ko. Noong panahon, hirap na hirap kami. Nung wala pa akong Kristo. Simula nung pinanganak ako, 1952, wala pa akong isip niyan. So, 59, 7 taon na ako, may isip na ako niyan. 59 hanggang 37 years old, walang-wala kami. Gutom. No? Pero, ito, kahit ngayon wala kaming hanap buhay, dahil ang nakikita sa amin, dahil may espiritu na kami ni Kristo, mayroon na kaming bunga ng espiritu. Mababasa sa Galatia chapter 5 verse 22 and 23. Una, pag-ibig. Pangalawa, kagalakan. Pangatlo, kapayapaan. Pang-apat, kabutihan, kahinahunan, kabaitan, at pang-siyam, pagpipigil sa sarili. Yun ang dapat makita sa atin na mayroon ang Holy Spirit. Ang Espiritu ng Kristo ay nasa atin. So, hindi ka na gugutumin. Ngayon, halimbawa man lang, dahil hindi nga sa pera ang blessing. Halimbawa, wala kaming pera. Pero, may pag-ibig kami, kontento kami. May kagalakan kami, masaya kami, kontento kami. May kapayapaan kami, may peace of mind, kontento kami. So, anong problema? Wala akong trabaho, walang trabaho asawa ko. Pero nabubuhay kami. Kumakain kami sa oras. 5 beses pa kung kumain sa isang araw. Dahil yung pangako ng Diyos, hindi kanya iiwan, ni pababayaan mo. Diba? Ang sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, ito lang ang ginawa namin. Sabi sa 19, therefore, go and make disciple of all nations and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. That's it. Baptismo, yun lang po ang aming ginawa.
ipinangaral namin ang salita ng Diyos. Kaya ngayon nga, magpapatanggap na naman ako. Dahil ito ang sikreto. Tanggapin mo siya bilang Lord and Savior. That's it. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Mababasa sa 20. Mateo 28 verse 19 and 20. Yung 19, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, baptismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. 19. 20. Utos ni Jesus, gawin nyo ito. Sabi niya, gawin nyo, humayo kayo. Dahil hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Ito, 73 na, hindi kami pinababayaan. Hindi kami ginugutom. Hindi kami ginugutom. So, ito nga, ang lagi kong sinasabi, count your blessing. At para malaman nyo, i-evaluate ninyo ang inyong buhay. Mayroon nga akong pinagalitan, pamangkin ko. Sabi niya, 28 years na po akong believers. Tapos, nag-asawa ako, 10 taon na po kami. Pero kawawang kawawa. Kaya nga sabi ko sa kanya, bakit hindi mo i-evaluate ang sarili mo? Walang kagamit-gamit, walang bahay. Pinapalayas palagi dahil hindi nakakabayad. So, evaluate mo, baka wala ka sa totoong Diyos. Kasi unang-una, hindi siya naniniwala na Diyos si Kristo. That's it. Pag hindi ka naniwala na Diyos si Kristo na nagkatawang tao, ikaw na ang pinakakawawa. Kaya nga ang sabi ko, lagi, kung may Kristo ka, you are complete. Kompleto ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Diba? Katulad ko noon. O, paano ko siya nakilala? Revelation chapter 3 verse 20. At Mateo chapter 6 verse 33. Ano ang sabi? Sa Mateo 6:33. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian at kalwalhatian at lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay niya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganun ang ginawa sa amin. Natagpuan ko siya. Hinanap ko siya. Tinanggap ko siya bilang Lord and Savior. Nagsisi ako ng mga kasalanan ko. Humingi ako ng tawad. Kinilala kong makasalanan ako. Tinanggap ko siya bilang Panginoon ko at tagapagligtas. That's it. Ganun lamang po ang nangyari. Okay. So, pangalawa, Revelation 3:20. Diba? Lagi ko itong sinasabi. Sabi ni Jesus, nakatayo ako sa harapan ng inyong pintuan at tumutuktok. Sino man ang makarinig nito at ako'y binuksan, papasok siya at magkasama kami, magkasalo kami kakain. Para sa akin, ang mabasa ko yan, Revelation chapter 3 verse 20. Para sa akin, hindi pintuan ng bahay ko ang tinutuktok niya. Pintuan ng puso ko. Nang mabasa ko yung talatang niya. Kaya sabi ko, Lord, kinikilala kong makasalanan ako, pinagsisisihan ko mga kasalanan ko. Hingi ako sa ipatawarin mo ako sa mga kasalanan. At lahat ng nasa puso kong mga evil spirit, 7 masamang espiritu, pinalayas ko. At nang makita ni Jesus na bukas na ang aking puso, malinis na, pumasok siya. Kaya siya ngayon ay nasa puso ko. Tandaan po natin, pag tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, palayasin mo yung mga evil spirit na nakatira sa puso mo. Siya ang ipalit natin. That's it. Yan lamang po. Simula noon, August 28, 1989, for 35 years na akong Kristiyano. 29 years na akong pastor. 29. Hindi po kami pinagkulang. Unang-una, ano ba ang plano ng Diyos sa atin? Hindi ka nilalang ng Diyos na wala kang gagawin. May purpose. Kaya ka nilalang. At yung plano natin, huwag tayong tamang gawin natin yung plano natin. Pero huwag natin i-focus doon dahil minsan, hindi yan ang plano ni Lord. May plano din si Lord sa atin. Mababasa sa Jeremiah 29:11.
Ano bang sinasabi doon? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ito ang plano ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo ay nasira sa plano natin, huwag tayong magulumihanan. May plano ang Diyos sa atin. Tayo raw ay magiging prosperous. Hindi niya tayo sasaktan, no? Plans to give you hope. Plans to give you future. For I know the plans I have for you, plans to prosper. Pagpapalain ka niya and not to harm. Hindi tayo sasaktan ng Diyos. Ang dyablo ang nananakit sa atin. Ang dyablo ang nananakit. No? Kaya nga maganda yung sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 18. Ano po ang sinasabi doon? Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat pinapatnubayan sila ng ating Panginoong Hesukristo at hindi na tayo maaaring saktan ng diablo. Sa King James po yan. Sa mabuting balita, kaya nga ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoong Hesukristo at hindi tayo pwedeng saktan ng diablo. Hindi ka kayang galawin. Kaya iyon ang pinaka-importante. Okay, matatapos na po ang oras ko. Gusto ko po magpatanggap sa lahat ng mga nakikinig dito sa programa ito. Itaas lang naman po natin ang ating mga kamay at sundin po ninyo ang mga sasabihin ko. Sasabihin nyo muna ang pangalan nyo. Sige po, magpapasunod ako. Ako, si Juan de la Cruz, ay nagsasabi na kinikilala ko na ako ay makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang mga kasalanan. Humihingi po ako ng tawad, Lord. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko. At higit sa lahat, simula sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Bilang Lord and Savior. That's it. Yan lamang po ang inyong gagawin. At kapag nagtaas kayo, tinanggap nyo na siya, maghanap na kayo sa palibot ninyo ng mga church. Basta si Kristo ang Diyos. Kahit anong, basta si Jesus ang Diyos. Linggo-linggo na kayo magsimba. Ngayon, kung sasabihin nyo, ay gusto ko pong magbago. Hindi ko laging sasabihin sa inyo na magbago na kayo. Hindi. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kayang baguhin ang inyong sarili. Ang Diyos ang babago sa inyo. Kaya lagi ko nga sinasabi, pag ikaw ay nagbago, kaya mong alisin, kaya mong ibalik. Kaya ang papuri sa iyo. Pero kung ang paniniwala mo, binago ka ni Lord, ang papuri sa Diyos. Okay, dahil ito po ay oras na, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po at muli ay dinala mo ako sa broadcasting na ito sa Media House Express. Maraming salamat po dahil naipapahayag ko. At maraming salamat din po sa mga masugid na takapakinig sa programa ito. Katulad ni Sister Ermatia, Sister Gea Binaobra, at si Brother Bal Villapa, at higit sa lahat yung nangunguna sa balita ng bansa, Bistag in Action, na sa pangunguna po ni Sir Dodong Alan Apable Obrero. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig po kayo sa programa dito sa Media House Express. No? Sa Media House Express, ang kauna-unahang internet TV radio sa Pilipinas. Sa MHA, kami ay nagsasabing kasama mo. God bless po sa ating lahat. Yun lamang po.